Matapos ang pananalasa ng masamang panahon at kabi-kabilang buhawi, heatwave naman ang nararanasan sa ilang bahagi ng Amerika. Sa Lebanon, nagkaengkwentro ang militar at isang gunman sa labas ng US Embassy. Papasada na ang UB Express Overseas. Nagkabarila ng isang gunman at mga sundalo sa labas ng US Embassy sa Beirut, Lebanon. Sugatan ng gunman na ayon sa mga otoridad ay isang Syrian national. Inaresto siya at dinala sa ospital para gamutin. May nakasulat na salitang Islamic sa kanyang vest. Ayon sa security source ng Reuters, sugatan din ng isang miyembro ng security team ng embassy. Kalaunay 5 iba pa ang inaresto, kabilang ang 3 kaanak ng gunman. Ayon sa mga otoridad, ang nasabing pag-atake ay hinihinalang suporta ng gunman para sa Gaza na naiipit sa gera sa pagitan ng Hamas Group at Israel. Pinaigting ang seguridad sa iba pang lugar sa Lebanon kaugnay sa banta ng pag-atake. Nirescue ng mga otoridad ang 4 na pasahero matapos tumaob ang sinakyan nilang bangka sa dagat malapit sa Puerto Velero sa Atlantiko, Colombia. Sa video, makikitang nakahawak sa bahagi ng tumaob na bangka ang mga pasahero. Binigyan sila ng floating device para mailipat sila sa barko ng Navy. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng emergency call mula sa kapitan ng nasabing bangka kaya agad silang rumisponde. Nakabalik na sa kani-kanilang pamilya ang mga pasahero. Heatwave naman ang nararanasan sa South Central at Southwestern na bahagi ng Amerika. Nasa 17 milyong residente ang apektado ng matinding init. Nag-issue na ng Level 3 Severe Heat Warning ang National Weather Service dahil posibleng pumalo sa 32 hanggang 37 degrees Celsius ang init. Posible raw magdulot ito ng mga nakamamatay na heat-related illness. Kabilang sa mga apektado ang Texas, Arizona, California, Utah, New Mexico at Nevada. Pinapayuhan ng publiko na regular na uminom ng tubig at iwasan ng outdoor activities. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.